Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating kababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga pintanil ng mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Summer Session sa katagalan makabayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan, ang nanguna po, ang name na user. May siyang 52 na mga comments. Nandiyan po si Eduardo Cartera, may siyang 51 na mga comments. Shane Sibal, may siyang 42 na mga comments. Inge Mentiza, may siyang 26 na mga comments. And Nura Briones, may siyang 15 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. And also, thank you so much sa ating pong mga viewers na lagi pong nag-like at saka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casteliejo, Lia Ann, Gal Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Ruel, and Biabi Bar. Pasalamatan natin mga kababayan na nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Leverage from Las Vegas. Nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. And also, i-greet natin ang happy birthday si Ma'am Estrella Centino. Happy birthday. And also, happy birthday kay KG2 Cervantes TV. Happy birthday. And also, i-greet siyempre natin mga kababayan ang lahat po na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Again, happy birthday. Siyempre, nandyan rin po kasama natin sila si Ma'am Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Yumi, Reds Insegni, hi to Emmy Mapalad, Maria Victoria Vasquez from Japan. Nandiyan rin po kasama natin ngayong araw si Sarah Brightman Vlog, Rose Guevara, Liani Red, Lucana Nerpio, Florifigo Mapag, Peaceful Sea Turtle, and hi to Leonardo Asteliero. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your Tuesday morning? So, syempre, doon po sa mga kakagising pa lang po at wala pang energy mga kabayan, well, don't worry. Si Sir Ivan po ang mabubugising sa inyo kasi magbibigay ho ako ngayong araw mga kabayan ng napakainit po na balita. At syempre, as usual, meron pong pasabog si Sir Ivan. At syempre mga kabayan ko, I'm hoping also na sana maganda ating gising ng umaga at meron tayong very energetic po na aura katulad rin po kay Sir Ivan. Okay, so mga kaabahan ko, I thank all of you na nakita na po yung live stream tungkol doon sa Senate hearing po na kung saan pinangunahan po ni Senator Bato de la Rosa mga kaabayan yung tungkol po sa PDLX. Diba? 101% sure. Nakita niyo na po yun lahat. Na kung saan, doon po sa hearing mga kaabayan, talagang maraming nakakatawa doon eh. Maraming nakakatawa at saka nakakawindang mga kaabayan. Bakit nawindang mga kaabayan? Kasi nga si Bato ay nakakatawa eh. Marami kasing sumupal pa sa kanya mga kaabayan. Diba? Si Jesus Escudero, sumupal pa sa kanya. Pati rin po sa siyempre napunta rin po doon si Senate President Mig Zubiri mga kaabayan. Diba? Takot na takot nga si Bato eh. Kasi nga pag-aakala niya, ipapastop na po yung hearing mga kaabayan.
Pero kung ako po yung tatanungin, kailangan talaga na ipastop po yung hearing kasi wala nang kwenta mga kababayan. Honestly, walang kwenta. Parang naging circus hearing mga kababayan. Agree ba kayo kasi Ivan? Di ba parang naging circus hearing lang at saka talagang pinagtatawanan lang eh. Bakit? Kasi nga doon po sa mga nangyayari, like for example, ito pong si Bato Makabayan, kasi nga number one na kanyang mali doon Makabayan, di ba pinag-iitan niya dito na talagang existing po yung document Makabayan at meron talagang nangyari daw na PDEA leaks. Para sa akin Makabayan, para sa akin wala talagang PDEA leaks. There is no leakage po na mga yung mga control talaga ng mga dokumento mga kababayan. Control ng mga dokumento, ibig sabihin, talang in-acknowledge ho yan ng PDEA agency. 'Di ba? Sabi na po ng PDEA agency na hindi po nila nakita po yung dokumento ni mga kababayan. Hindi po yan nag-exist o wala po sa kanilang file o talaga pong wala po yung dokumento ni mga kababayan. So ang ibig sabihin dito, kung mabasahin ho natin yung iniisip po ng taga-PDEA mga kababayan, yang dokumento niyan na ipinakita po ni Morales, ni Jutan Morales, gawa-gawa lang yan makabayan. At ako po ay naniniwala dito, na wala pong confidential informant ito pong si Morales kasi nga hindi niya kayang pangalanan makabayan. 'Di ba? Hindi niya talaga kaya na pangalanan eh. Kahit na sino ba ditong nagtanong, sila si Chess, sila si Jinggoy, si Bato, na kung saan pinipilit na po nila na ilahad na ni Morales yung kanyang confidential informant makabayan. Pero siyempre hard-headed pa rin po itong si Morales, hindi niya sinabi makabayan. Bakit? Kasi nga wala naman talagang confidential informant. Okay? So ngayon, babalikan ho natin. Ito pong si Bato, kasi nga nakatawa mga kababayan. Alam niyo ba talagang durog na durog doon itong si Bato? Kung kahapon, tinawag natin po itong si Bato na isang naging marshmallow mga kababayan, doon po sa nangyari po sa kanilang pangatlong Senate hearing sa PDEA leaks kahapon mga kababayan, talagang naging abo. Asak ba abo? Parang naging lupa ito pong si Bato Makabayan. Nakatalaga kahit na alam niya na talagang durog na durog siya, alam niya na siya po'y napahiyan ito Makabayan, pero ipinagpipilit pa rin niya na totoo po yung dokumento na hawak po nito ni Morales Makabayan. Bakit? Kasi doon siya nakabase, sabi niya, yung dokumento na yon luma Makabayan, luma daw yung papel at saka nakatawa pa, meron pong puncher hole sa taas makabayan. Kaya siya dito ay nag-assume na totoo daw, legit daw, at saka authentic yung dokumento na hawak po or yung kumalat po na dokumento sa social media makabayan na kung saan yun po yung hawak talaga ni Morales. So ipinagpapilit niya na kahit na marami ng mga tao dito na ito pong si Bato pinagtatawanan, pinipilit niya makabayan na yan po ay totoo. Nakatawa talaga eh, di ba? Parang naging tanga itong si Bato Makabayan. Naging tanga talaga eh. Kasi nga, ang gusto niyang palabisin dito, hindi kasi sila nagkaintindihan po ng yung PDEA po na attorney, yung si Valderrama Makabayan. Di ba? Tinanong niya si Valderrama, sumagot si Valderrama. Yung attorney, yung ipinakita po doon sa screen, yung dokumento po na hawak po ni Morales Makabayan. Nasabi niya, hindi po yan existing at wala po sa kanilang system or doon po sa kanilang mga file folders Makabayan. Baka siguro, yan lang po'y gawa-gawa daw ni Morales. Bigla nagalit si Bato Makabayan, tas sabi niya kaagad na ang ibig mong sabihin na naloko daw siya ni Morales. Naloko daw siya ni Morales Makabayan. Alam niyo po, yung doon sinabi po ni Bato, kung ako lang yung nandun Makabayan, ang sarap talaga supalpalan eh. Ang sarap talaga supalpalin po ni Bato. Pwede na naman din sabihin na kapag nung time po na sinabi niya na sa tingin niyo ba naloko ako ni Bato, naloko ako ni Morales. Pwede natin sabihin makabayan, ikaw nagsabi niyan, Senator Bato, hindi kami. Pwede natin balihin. Pwede natin pong baliktarin, di ba? Kasi nga, walang kwenta talaga makabayan, walang kwenta talaga eh. At siya nga pala, may ipapakita ko sa inyo na kung saan, ito po, di ba marami pong nagtatanong makabayan, kumusta daw yung drug test ni PBM na kung saan isa kasi ito sa kanilang pinagsisigaw na di ba nakita ho natin makabayan na hindi po umabot ng 2 minutes yata yon, 2 minutes and 54 seconds, nakaroon dito ng result po yung drug test po ni PBM. At least nandun na po yung head po ng sa Sentlog po nagkaroon dito ng laboratory drug test ni makabayan, yung grupo po ng mga doctors. So, ngayon nagsalita na sila
na yun talaga ay pwede, malaking posibilidad talaga na ganun po kataas ang length of time na makaroon na dito ng result po ng drug test, mga kabayan. Ang sabi pa nga niya doon ng doktor na yon, di ba sabi niya, mga kabayan, na yung result po ng drug test natin ay pwede po 40 to 50 seconds, meron na pong result, mga kabayan. So yun po, at least kinumpirma ho yan na taga St. Luke na in just a span of time na 40 to 50 minutes, meron na pong resulta po yung drug test. Pero siyempre, yung mga DBS, ayaw pong maniwala, mga kabayan, at talagang nawindang sila. Sabi pa nga nila sa post po doon nila ni Sas, nila ni Joy, nila ni Jason Sa, na bayaran daw yung St. Luke, mga kabayan. Nabayaran daw yung St. Luke, kaya inassume na lang daw nila na only 2 minutes and 54 seconds nagkaroon na dito ng drug test result si PBM. Nabayaran daw yung St. Luke. Gunggong talaga eh. 'Di ba? Alam ho natin, saka ipinakita ko dito noon, mga kabayan, na meron na pong isang congressman na nagpa-drug test result po doon mismo sa St. Luke, na kung saan, which is kalapit na po na time, lumabas po yung result, only 2 minutes and plus, mga kabayan. So the same po kay PBM. So yun po talaga ay totoo at legit, kasi nga mismo nga nagsabi po ng yung head po ng St. Luke na it will takes only 40 to 50 minutes, lalabas na po yung result, mga kabayan. At para pa po natin maintindihan lahat, gusto ko ipakita sa inyo yung video, mga kabayan, na mismo po yung taga St. Luke ang nagsabi. For more details, let's watch this. So head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay, we May have the linya pa answer. lumabas, doktora. Good morning Please po. identify yourself. I'm Jereza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So, as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative. Yes. Negative. Yes po. Alright. Will that satisfy everything? Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jinggoy. On this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, 57? 54. Ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit na para pong pregnancy test kit or So, parang para yung ginaganon-ganon? COVID. Hindi naman po. Ida-drop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So, wala hindi po makina. hindi ito yung kabuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So, pag abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po, pwede niyong basahin. So, naalala niyo, mga kabayan, di ba sinabi ko dito, I think that is 2 months ago na ba, na tungkol dito po sa issue po ng drug test po ni BBM, kasi nga marami pong nagdududa, mga kabayan, ito po mga anti-Marcos, kung bakit only 2 minutes and 54 seconds lang po, lumabas na kagad yung resulta. Di ba sinabi ko, kung maalala niyo, di ba sinabi ko na para lang pong pregnancy test, mga kabayan?
'Di ba? Natsambahan ni Sir Ivan eh. Natsambahan ni Sir Ivan. Naalala niyo ba yan? 'Di ba sabi ko parang pregnancy test lang kung saan ilagay na po doon yung urine at saka meron na kaagad na resulta makaabayan. Sipin yan, only 40 seconds to 50 seconds makaabayan. So tama talaga si Sir Ivan. Bago ko nalaman niya makaabayan, kasi nag-research ako, meron kasing iba-iba po na mga equipments ang ginagamit po ito pong mga drug testing laboratory makaabayan. And saka isa po doon, meron kasi silang sinabi na parang isang pregnancy test na device, katulad po doon sa mga, siyempre sa ating mga asawa, kung buntis na makaabayan, di ba? Buntis. Kung meron silang kung magdududa sila na sila po'y buntis or hindi, gagamit sila ng pregnancy test. So ganun rin pala ang ginagamit po sa mga drug testing laboratory makaabayan. So yan po ay na-confirm at talaga pong natsambahan ni Sir Ivan. So hindi talaga fake news si Sir Ivan. So anyway, nga pala, sa ating pong mga DBS, mga anti-Marcos na nandito, ngayon case closed na. Case closed na po yung drug test result ni BBM na it takes only 2 minutes and 54 seconds, meron ng resulta na lumabas makaabayan. Mismo na po ang taga-Sendok na sabi niyan. So again, case closed na po yung issue na yan. Next naman na issue. Lilipat na naman sila sa blue folder na issue makaabayan. So anyways makaabayan ko, mabalikan ko lang po ito pong si Bato. Kasi nga kanina, meron kong ginawa po na para mga effects, isang image effect makaabayan na kung saan pwede talaga yung bago po na document, pwede natin gawin po na old document makaabayan. Di ba yung una, yan po lang kanilang pinakita na existing po na dokumento na hawak po nito ni makaabayan, hawak po nila ni Hitad, hawak po ni Morales, at saka nandun po kumalat po sa social media. Di ba yan po ang pinakita nila? Pwede naman natin ibahin yan sa mga applications nyo sa inyong cellphone makaabayan. Itry nyo lang po. Kahit hindi naman po ganun kabago po ng mga cellphones, meron po kayong mga applications, pwede dyan na pwede nyo pong palitan po ang image makaabayan, image effect. Pwede nyo pang-old ho yan. Katulad dito, di ba? Nakita nyo makaabayan, mga samples dyan. Di ba? Pwedeng gawin ho yan. And even yung taga-recto, kayang-kaya na makaabayan. In just a span of seconds lang yan. Nasa cellphone lang natin yan eh. Kaya po natin baguhin po yung image po ng bago po na document. So talagang na-auto po dito, ito pong si Bato de la Rosa ni Morales makaabayan. Yan po ay na-auto. Okay, so ipagpalagay ho natin. Ito ba isang senaryo makaabayan? Sasakyan natin, ito pong si Bato de la Rosa na existing talaga yung document na yan. Kasi nga gawa po ni Morales makaabayan. Let's say, ginamitan niya ng luma na papel makaabayan. Okay, so luma na papel. Well, very easy naman po paano hanapin yung mga luma na papel. Marami pong mga lumang papel makaabayan. Kahit nga dito sa aming flat, meron nga nakikita dyan eh, luma na papel makaabayan. Kahit doon sa aming warehouse, meron pong luma na papel. Pero ang point kasi dito, Mr. Pancher, Senator Bato de la Rosa, walang problema. Ginawa ho yan ni Morales na ganun po na klaseng papel. May siya inilagay po dito ng mga credentials, informations po. Pero ang tanong, luma ba yung kanyang inilagay po na name dyan po sa kanyang pre-operation report makaabayan? Diba? Luma ba? Kasi nga sabi niya, luma daw eh. Luma daw yung papel na yan eh. Kaysa naniniwala makaabayan. Well, luma. Ang tanong, ang information na ilagay po ni Morales doon po sa papel, sa pre-operation report, luma ba makaabayan? Or baka, mga ilang months lang yan nang ginawa. Baka before po sa PDLX, ginawa yan. At saka noon pa man, mga how many months pa man, pinagplanuhan na talaga nila na magpalabas po na ganun po ng mga report makaabayan. Pre-operation report, saka yung isa, di ba? So probably, bago lang ho yan ginawa makaabayan. Pero yung papel ang ginamit, luma makaabayan. Para masabi dito, kung titinan ho yan ni Bato de la Rosa na kung saan ang dali talagang mauto, luma at authentic. At meron pang pan-share hole makaabayan, so authentic na para sa kanya. Sana po, may panawagan ako kay PBM. Sana next time, kung magpalabas siya dito ng mga dokumento, dapat meron pong pan-share hole. Para yan po ay maging authentic makaabayan. So take note, take note. So anyways, siya nga pala makaabayan, yan lang po mga teaser ho natin. Yan po ay parang pang taste lang, pang pa-warm up makaabayan. Kasi nga, alam nyo ba, pag-usapan po natin mamaya itong si Mayor Alice Go ng Bamban at Tarlac makaabayan. Kasi nga kung kahapon, di ba kahapon, sinabihan nga si Sir Ivan Cabo makaabayan na fake news na tayo.
Fake news na tayo kasi nga 'di ba sa title natin doon sa thumbnail, 'di ba sabi ko na si Digong binayaran po ng Pogo kaya nga hindi mawala-wala yung Pogo sa Pilipinas mga kabayan. Kaya nga yung Pogo nagkalat na ngayon at saka ang dami na ng Pogo Hub kasi nga binayaran po si Digong. Sino nagsabi? Yun pong si Harry Roque mga kabayan. Kasi sinabihan kagad si Sir Ivan na fake news daw ko. Ang problema naman kasi ito po mga anti-Marcos mga kabayan, ito kasi mga DBS, mga balahura po ng mga DDS supporter, dito kasi sila kaagad magngaw-ngaw, magdaldal, fake news kaagad kasi nga hindi po sumang-ayon sa kanilang gusto mga kabayan. Hindi kasi nila pinanood po ng buo ang ating vlog kaya hindi lang nakita po na sinabi po mismo ni Harry Roque kung bakit nagkaroon dito ng Pogo Hub kasi daw ito'y nagbibigay daw dito ng cash resources kay Digong mga kabayan. Di ba mismo po sinabi po ni Harry Roque yan? Tapos ngayon sasabihin nila na fake news si Sir Ivan. Kailan ba naging fake news si Sir Ivan? So ngayon, dahil po napag-usapan natin po ito pong Pogo Hub at saka pag-usapan rin po natin si Mayor Alice Go kasi nga alam ko na makahabayan. Alam ko na ito pong mga DBS kung bakit sila lagi pong tahimik kapag pag-uusapan natin po kasi kapag pag-uusapan namin po yung tungkol dito ni Mayor Alice Go makahabayan. Tahimik lang po yung mga DBS. So may segue sila. Doon sila naka-stick po sa mga pautot po nito ni Hitan Makabayan. Yung tungkol po dito sa PDLX, tungkol kay Morales, ang kanilang mga palusot, mga gawgawan na po dito ng mga paninira. Doon sila nakafocus. Ayon lang dito mag-touch po sa issue po ni Mayor Alice Go Makabayan. Bakit? May na-discover na naman po si Sir Ivan. Mamaya, talaga ito pong taga Davao, magugulat sa Makabayan. Not just taga Davao, yung buong Mindanao, maugulat dito sa ipapakita ko mamaya na ebidensya kung bakit dikit na dikit po yung mga Duterte dito po kay Mayor Alice Go Makabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitang ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bago balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan natin mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinklawan or yung mga dilawan. Siyempre, i-welcome rin po natin ang mga bagong pasok listening channel, mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. And again, sa ating po mga haters, I miss you already and I love you all. Okay? So, dapat stick kayo lagi po kasi Ivan para marami po kayong malalaman, ma-inspired kayo at para malaman niyo rin po yung mga ginagawa po ng mga proyekto ni PBBM, mga nangyayari po sa ating gobyerno. Kasi kapag doon kayo nakafocus po sa inyong mga idol na mga balahura na mga vlogger, wala kayong alam sa mga nangyayari po sa ating gobyerno kung ano na ang estado mga kabayan. At hindi niyo rin po malaman yung mga future projects, mga future plan na ginagawa po ni PBBM para po sa taong bayan. Okay? So dito po sa ating channel, pinapakita po natin yan lahat. Mga good news at saka yung pong mga kamartisan po ng ibang mga vlogger. But before the mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo po yung good news, balita po natin gobyerno, pati rin po kay PBBM. For more details, let's watch this. Bilang bahagi ng naging pagdiriwang ng Mother's Day, hindi nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin ang sakripisyo at hindi matatawarang pagmamahal ng mga nanay. Naging madamdami naman ang pagbati ng Pangulo sa kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos at ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Si Alan Francisco sa report. Rise and shine, Alan. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Mother's Day kahapon. Sa kanyang social media post, sinabi ni Pangulong Marcos na ang pagmamahal at ang mga sakripisyo ng mga nanay ay nagbibigay ng liwanag sa buhay at nagpapatibay sa lipunan. Ipinarating ni President Marcos ang pagkabilib niya sa dedikasyon ng mga ina at single mom. Gayun din sa mga tatay na ginagampanan ang papel ng isang nanay at sa bawat isa na tumatayong ina. Sabi ng Pangulo, ipinagdiriwang natin ang bawat isang nanay. Sinuklian din naman ito ng mga pasalamat kay Pangulong Marcos sa mga netizen dahil sa pag-alala sa kanila.
Samantala, binati rin ni Pangulong Marcos ng Happy Mother's Day ang may bahay niyang si First Lady Liza Marcos. Sa kanyang post, inilarawan ng Pangulo ang unang ginang hindi lang bilang tagapuno ng pagmamahal sa kanilang tahanan, kundi tagapagtanggol din ng kanilang pamilya. Dagdag niya, mapalad din sila sa pagkakaroon ng isang katulad ni First Lady Liza sa kanilang pamilya. Ang karatagan at malasakit anihan ng unang ginang ay hindi lang nagbibigay proteksyon sa kanilang pamilya, kundi tumutulong din sa pagtataguyod ng buong bansa. Bumati rin ng netizens kay First Lady Liza. Sa kanya ring social media post, nagpaabot ng Mother's Day greeting si First Lady Liza. Kasabay nito, ang larawan kung saan kasama niya si dating First Lady Imelda Marcos, Irene Marcos Araneta at iba pa. Samantala, nagbigay rin ng kanyang Mother's Day message si House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanya, ang Mother's Day ay panahon para iparamdam sa mga nanay ang pasalamat sa kanilang pagsisikap para sa pamilya. Si Senate President Mig Subiri naman, nagpasalamat din sa katatagan at pagiging hindi makasarili ng mga ina para maitaguyod ang kanilang mga tahanan at komunidad. Target na palawakin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang contract farming program para mas maging abot kaya ang presyo ng bigas. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, nais kasi ng Pangulo na maging posible ang hanggang 29 pesos ang kada kilo ng bigas. Sinimula na ng National Irrigation Administration ang naturang programa kung saan ipinamamahagi ang libreng binhi, mga pataba, patubig at iba pang tulong inaasahang makapagbebenta sila ng bigas sa Kadiwa Store sa Luzon, Cebu at Davao pagsapit ng buwan ng Agosto. Samantala, sa kabila ng paparating na La Nina, kung kailan inaasahan ng pananalasa ng mga bagyo, tiwala ang DA na makakamit ang higit 20 million metric tons na palay production. Namamahagi na kasi ng flood-resistant na binhi at maaga rin ikinasa ang planting season. Kung titingnan natin yung projection ng Pag-asa, ang La Nina will occur last part of the year, last quarter. Kung magtatanim ngayong May, kasi ang palay 4 months din eh. Pag sabihin mo ng June, July, August, September, so kaya pa niyang i-harvest bago magdatingan yung malalakas na bagyo. Kaya ang key rito is mapaaga yung pagtatanim o kaya magtanim ng mga early maturing varieties. Ngayon, actually, ang target ng National Rice Program, nung nagpo-programa sila, 20.8 million metric tons. So, because of the improvement nga sa mga varieties natin at saka yung mga interventions. So, palagay ko papasok pa rin yung losses ng El Nino, La Nina doon sa projection natin. And we can still hit more than 20 million metric tons by the end of the year. Sinimula na ng Kamara ang pagtalakay sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Tiniyak ng House Committee on Agriculture and Food na may sapat na safeguards ang ipinasa nilang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law para makaiwas sa anumang uri ng korupsyon o anomalya. Mula sa komite, naiakyat na sa plenaryo ang panukala at sa susunod na linggo, inaasahang maipapasa na rin ito sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Sa isang press conference, iginiit ni Agriculture Committee Chair Mark Enverga na para rin sa kapakanan ng mga Pilipino kaya't lubos nilang tinututukan ang panukala. Kapag naipasa na kasi ito, inaasang magkakaroon na ng mas murang bigas sa merkado sa pamamagitan ng National Food Authority. Sa ngayon, may agam-agam pa rito ang ilang senador pero pagtitiyak ni Enverga, NFA, as it was before they had the full monopoly in terms of rice imports. They had monopoly in terms of regulation. That's why I would like to ensure our counterparts in the Senate that this is a different scenario. In fact, very limited ang kanila magiging presence po rito in case of emergency situations, and importation is merely a last resort dito. Totoo naman po maraming issues. But again, sa atin po kasi we know NFA has the technical know-how, the expertise. ang isa pang opisyal ng Kamara, pinawi rin ang pangamba ng ilan ukol sa panukala. Sila mismo magbabantay rin daw alinsunod sa kanilang oversight function. I know may agam-agam kasi kaya nga po dadaan sa debates yan, saka dadaan sa proseso para
masagot po yung mga tanong, hindi lang ng mga legislators, pati po masagot yung mga tanong ng pangkaraniwang tao. And siguro for the Senate and of course also for the Congress, kaya nga po meron tayong oversight para makita rin po natin kung naipapatupad po ng tama yung mga pagbabago na ipapasok natin dito sa batas na to. Una na ring binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Anya, malaking hakbang ang pagpasa sa RTL Amendment Bill para sa ating food security at economic stability. Sa isang pahayag naman ng Department of Agriculture, iginiit din nilang suportado nila ang pag-amyenda sa RTL at mahalaga rin ang hakbang na ito para maiwasan na ang pagpapatupad ng price cap na pinairal na dati ng gobyerno. We don't want yung mga ganitong measures kasi yung price cap, maganda yun sa simula pero in the long term, meron yung negative economic impacts sa ating bansa. So, kung magkakaroon ng opportunity ang NFA to intervene, mabilis yung epekto. Kasi nung una kasi nakakapag-provide siya ng 27 pesos, but we're not expecting naman yung ganong presyuhan, but we're expecting na relatively lower yung presyo ng NFA than the prevailing market price. Bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino ang bigas, kaya naman tinitiyak ng mga mambabatas na talagang tututukan nila ang pagpapababa sa presyo nito. Nung narinig ko po yung Artil Makabayan, may naalala ko eh. Sir Ivan, si Morales, kadiba tinawag siya na STL po ni Expedia General Director, yung pong si Dionisio Santiago Makabayan. Di ba tinawag niya na STL, ito pong si Morales? Ano yung STL? Ang sabi niya Makabayan, storytelling liar daw, ito pong si Morales. So grabe talaga ang kanyang pagkasinungaling Makabayan. Kahit lahat po ng mga head po, ng mga high ranking po ng mga PDEA officials, tinawag talaga ito pong si Morales na napakasinungaling. STL, Storytelling Liar plus Professional Liar Makabayan, di ba? So ang daming pangalan eh. Pero babalikan na po natin ito pong si Morales Makabayan kasi meron kong ipapakilala sa inyo. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga may nakita ako na meron pong isang device na inassemble po ng Mindoro, I think that is Mindoro State University Makabayan, na itong device na to, pwede na pong hindi tayo dito mag-asa sa Pag-asa Makabayan na kung saan ito pong device na to pwede nating gagamitin na makakuha po ng data tungkol dito sa climate po sa surroundings Makabayan. Like for example po sa isang lugar o sa isang bayan, kayang-kaya niya mabigay po yung data kung saan ba sobrang mainit, sobrang malamig, or ano bang estado po ng ating climate Makabayan, kayang-kaya niya without the help po o Pag-asa Makabayan. So dito po sa ating mga viewers na mga magsasaka, dito rin po sa mga local government unit na mga opisyal sa ating gobyerno, pwede niyo pong i-apply ito or pwede niyo pong makipag-inquire doon po sa Mindoro State University Makabayan. Kung ano aking ibig sabihin, let's watch this. Inilunsad naman ng Mindoro State University katuwang ang DOST ang isang locally assembled weather monitoring system. May kakayahan itong makapagbigay ng mas detalyadong impormasyon sa lagay ng panahon na nakakaapekto sa partikular na lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Ngayong napakainit ng panahon, sunod-sunod na naitatala ang matataas na heat index at nagiging posible ito dahil nakakalat ang mga stasyon ng Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. At para mas makapagbigay pa ng mas specific na lagay ng panahon tulad ng heat index, binuo ng Mindoro State University sa tulong ng DOST ang Project Moses na isang locally assembled weather monitoring system. We are trying to gather data from the site-specific na location pero wala pong available na data. So, in that case po, napag-alaman po natin na very scarce po talaga yung weather data, not only in the Mindoro but also in the entire Philippines. Because Oriental Mindoro is very vulnerable in terms of weather conditions. This is also an exit point of many typhoons. Ito'y lalo't maraming watershed areas sa lalawigan na pinagmumulan ng baha. Sa kasalukuyan kasi anya, ang naibibigay na forecast ng Pag-asa ay general at bawat lugar ay may iba't ibang sitwasyon. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng pagtatayo nito sa maraming lugar sa bansa ay mas magkakaroon ng reliable na data, tulad na lang pagdating sa agrikultura. Ang Project Moses ay pinatatakbo gamit ang solar at wind energy para sa 24/7 weather monitoring at accessible ito sa pamamagitan ng website. Kasama sa nasusukat ito ay ang wind speed, wind direction, temperature, relative humidity at rainfall. Compared to
existing too many device that we imported from other county, this is a low cost because this is locally available and available po lahat yung kanyang mga main parts. At anya magandang katuwang ito ng Pag-asa sa pagbibigay ng mas detalyadong lagay ng panahon. May limitation po ang mga forecast kasi kailangan mo ng very detailed data. Kaya wag po kayong magtaka kung hindi umulan sa isang lugar pero baka alam nyo sa iba naman umuulan. Ang mga localized monitoring ang mag-supplement na more detailed data. So wala naman pong dapat magkaroon ng conflict because it is how data are presented and kung ano yung gamit ng information. Dagdag pa ng kalihim kapag mas maraming rain monitoring station, mas magiging accurate ang forecast at kanilang tinitingnan ang tulong ng artificial intelligence para iproseso ang napakaraming datos at ma-extend ang forecast mula sa 2 araw na maging hanggang 2 linggong forecast sa mas mabilis na panahon. So ngayon mga kabayan, ako po nanawagan dito sa ating local government unit, sa mga LGUs. Pwede naman pong gagawa kayo ng projects at saka itulong ninyo sa mga magsasaka dyan po sa inyong lugar mga kabayan. Diba okay ba yung, yung inisyatibo natin? Ito malaking tulong ito mga kabayan, lalo na sa ating lugar para malaman natin po yung weather. Kasi nga siyempre yung weather mga kabayan, ang mga ibinigay kasi dito ng mga datas ng Pag-asa, medyo in general kasi yung mga kabayan. So dahil po dito sa device na to, kayang-kanya magbigay po specific po sa inyong lugar mga kabayan. So ang talagang kailangan to ng mga magsasaka sa inyong lugar mismo sa LGUs. So sana po i-adapt na natin to kasi nga ito po ay talagang locally made. Gagawa po ito ng Pinoy mga kabayan ng taga Mindoro State University. So dapat natin suportahan natin, 'di ba? Okay naman po ang kanang device, 'di ba? So anyways, mga kabayan ko, before na mag-jump po sa ating next topic, pumunta na tayo doon sa mga mandidibang tayo. Isa-shoutout mo natin si Ray Saluta, nandiyan po si Trexie Villa, Bernadette Bachelier from Florida, hi to Mela Valdez, Jovi Montero, Oscar Dasilio, Lily from Spain. Nandiyan po si Angelita Holsanger, Guadalupe Marquez, nandiyan po si Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan. Hi to Yolanda Quintino, Jesusa D. Magbanwa, Jelen Quezon, Elpidia Manzano, Danilo Robiano, Joey Tebes, and hi to Perlita Varela. Okay, so babalikan po natin yung Senado mga kabayan, yung tungkol po sa PDLX. Kasi nga 'di ba, I think alam mo natin, meron pong nagpunta doon, naalala ba natin yung CCTV po na ipinakalat nila ni Hital Makabayan at saka ni Morales? 'Di ba nandun po sa doon po sa video sa CCTV na kung saan sabi pa nga nila ni Morales Makabayan, yun na daw ang kanilang pasabog, malaking pasabog na posibilidad doon, malaking posibilidad na doon po matatanggal sa pwesto ito si PBM kasi nga na-involve doon ang pangalan po ni Lama Makabayan, ni FL Lisa. Diba kahapon, according po sa ating analysis dito, na yan po ay stage, gawa-gawa lang mga kabayan at talagang scripted lang ho yan. Diba sabi po natin kahapon, at hindi talaga tayo nagkamali mga kabayan. Sa video pa nga lang, di ba yung sabi ko na yan po ay edited, may mga cutting mga kabayan, kinat yung ibang mga portion na hindi po nakita natin po during po sa yan po ipinakita nila ni Hitad or sa social media. Maraming kinat doon ng mga portion mga kabayan. So ngayon, ito po yung malaking paglilinaw na isang tao makabayan, di ba yung kasama po ni Morales, yung nangalan po si Enriquez makabayan. Yung si Enriquez, ang kanyang kausap, di ba Alex James Kumar yun, ang sabi nila. At saka si James Kumar, ang nagbigay sa kanya ng mga information, o nagbigay sa kanya ng go signal na para po tawagan yung pong si makabayan, ito pong si Morales, para po sa sabi nila, Alex bribery daw. Ang kausap pala nung ni Suarez, ni Enriquez, yung palang si Santiago makabayan, yung si Eric Picoy Santiago. Ngayon, maraming nawindang. Bakit si Ivan? So dito talaga natin po nalaman na yun talaga ay stage lang po, gawa-gawa lang po. Talagang siniraan lang dito yung pangalan po ni Lam kasi nga according po ni Santiago, ginamit na po niya yung pangalang Lam kasi narinig niya sa YouTube mga kabayan. So I am sure na yung Lam na yan na ginamit po doon po sa mga DBS na mga vlogger, yung mga anti-Marcos mga kabayan. So ngayon, ito pong si Eric Picoy Santiago, sabi niya, pinasakailan niya daw yung pong si Enriquez at saka ito rin pong si Morales makabayan para makapasok siya doon po sa Senate hearing. May dala siya ng mga dokumento makabayan. But sad to say,
hindi siya pinayagan po na ipapakita yon. Bakit? Ginblock siya kaagad ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Hindi siya hinayaan po, hindi siya hinayaan. Ipakita yung dokumento. Bakit? Baka siguro nasa sa isip po ni Bato, baka mas lalo sa ditong mapahiya, mga kababayan. Kasi nga, totoo po, at saka legit po yung mga dokumentong hawak na nagngalan po ng Eric Picoy Santiago. Sayang nga hindi pa nakita, mga kababayan, no? Hindi hinayaan ni Bato, which is marami talagang nagalit. Kung napansin nga ninyo doon po sa mga nag-comment sa baba, mga kababayan, sa live, kahit saan, nakita nyo, nag-live po yung Inquirer, mga mainstream media, sa mga vlogger. Kung titingnan nyo po yung sa baba po ng mga nag-comment, gusto talaga nila na ipakita po yung dokumentong hawak po ni Santiago, mga kababayan. Kasi nga marami pong curious kung ano po yung dokumentong hawak po ni Santiago. Ako talagang nagalit ako kay Bato, mga kababayan. Bakit pinigilan niya? Bakit ayaw niyang hayaan po na ipakita po yung dokumento, mga kababayan? Yun po siguro, pero sa akin lang ha, siguro yun po yung magbigay po ng paglilinaw, at baka madiin talaga dito, mas lalong madiin po. Ito si Morales na siya po'y napakasinungaling, mga kababayan. But sad to say, hindi po pinayagan po ni Bato de la Rosa. For more details, let's watch this. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes, sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan, sir. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop, sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes, sir, nandito po ako. Kasi... So, you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-ibisigan ng katang isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga we are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang isip na... Kasi actually, sir, hindi naman para sa lahat yun Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya Wow! Hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganun. Yan ang lumalabas na sinasabi mo Hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na kusapan ninyo Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka, kaso mo, yung kaso mo, pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, pasis sir. lang yun sa aking panerbisyon pagkapulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga akong maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yes. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Sabot ko, sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, mama, sir. Ibig sabihin, por maro, taga Davao. Dili tao, sir. Ay. Now, please, continue. Explain your side, yung nangyayari sa usapan niyo. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yon. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez
at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually, sir, naririnig ko lang sa YouTube yun, sir. You play, kumsek, you play. Baka sabihin naman, Hindi, ibig sabihin, sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang Lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam. Sir, ginamit ko. O, ginamit mo. ko nga, sir. Kasi ganito nga, Ano sir. ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung Lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung Lam ngayon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi, pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo dito? Anong motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi may mga dokumento po kasi kung dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento dala mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung sinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko, sir. Kasabot ko. Para lang po saan, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear with malice ang intention mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin lukuhin mo kami dito. Ang committee ito. Sir, wala po akong intention na gano'n. Wala nga, but to start with, diloko mo na siya. Pinasakay mo, according to you. Pinasakay mo lang siya. Yes, sir. Oh, so paano kami magtiwala ang committee sa'yo kung ganoon pa lang style mo? So useless din presenting that evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. Para sa akin po, sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at maipaliwanag sa inyo ng mas Before you present that document, submit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isubmit mo muna yung dokumento dito. Pag-aralan ng legis namin, ng COMSEC. Kung germane yan, otherwise, gagawin mo na namang binyo itong committee na ito for other reasons. Please submit that to the committee. Pag-aralan namin. And we will get back to you. Bakit kaya pinigilan yon ni Bato Makabayan? Bakit kaya hindi on the spot yon ipapakita yung dokumento? 'Di ba? Kasi feeling niya, meron siyang feelings Makabayan, kapag yung dokumento na yon ipakita yon sa in public, may malaking posibilidad kasi na ito pong si Bato mapahiya Makabayan. Mas lalo siyang mapupulbos dito. At baka yung pong dokumento na yon magigiba po ang kredibilidad dito po ni Morales Makabayan. Dahil nga giba na ang credibility dito ni Morales, mas lalong magigiba Makabayan. 'Di ba sabi niya na intensyon niya doon kung bakit siya parang ginprank lang niya ito pong si Morales at saka si Enriquez Makabayan kasi gusto niya makapunta diyan sa Senado. At diyan na po sa Senado, yun na po sana ang kanyang chance na ipakita po doon sa Senado ang kanyang hawak po na dokumento. Pero sad to say, pinigilan kaagad ni Bato. Bakit? Baka siya mapahiya Makabayan. At saka ang pangarap po ni Hitad at saka ni Morales, naggiba Makabayan. Kasi yun na yun ang kanilang pag-asa eh. Yun na po ang kanilang malaki pong isang pasabog Makabayan, yung pong CCTV. Kasi nga, di ba, nabanggit doon ang name po ni Efelisa, ang La Makabayan. So, syempre, nag-assume kaagad, ito pong sila si Hitad, si Morales, ang kanyang mga Alepores, na kung saan
ito pong si Ifilam may kinalaman dito sa bribery, pag-atempo na bribery dito po kay Morales pala siya po'y patahimikin mga kababayan. Pero yan pala ay katang-isip lang, gawa-gawa lang na mga kababayan. So tama talaga ang ating pong analysis dito. Yan po ay stage, gawa-gawa lang mga kababayan para lang po sisiraan si FL Lisa. Di ba sabi ko kahapon, napaka-imposible talaga na sasabihan niya si James Kumar at tatawagan po ito si Morales para patatahimikin kasi nga yan po yung napaka-imposible. Bakit? Hindi po kasi totoo ang mga nangyari mga kababayan. Yang PDLX na yan is just a circus lang po. Ang nangyari po dyan na PDLX po sa Senado, circus hearing lang ho yan. Puro lang ho yan gawa-gawa mga kababayan, paninira lang po yan nito ni Morales. Kasi nga siya po ay isang STL, storytelling liar plus professional liar mga kababayan. Diba? Nagiba ang pangarap ni Hitad. Kaya kahapon sa kanyang live mga kababayan, nagmura-mura na. Nagiba ang pangarap. At saka nakakatawa mga kababayan. Kasi nga kahapon po, before the day before po, or not the day before nga pala nangyari yung Senate hearing, yung pangatlo kahapon mga kababayan, nanawagan po ito pong si Hitad sa kanyang mga viewers. Kung saan sabi niya, alerto mga kababayan, di umano ipapaaresto sa NBI ng bangag admin si Agent Morales. Please puntahan natin si Mr. Morales sa Senado. Ipakita natin ang suporta. Tas yan po sinakyan kaagad nila ni Pamela Macabay, ni Pam ng 10th Floor Studio, protect Agent Morales. Pero anong nangyari mga kababayan? Hindi po dinampot ito pong si Morales, hinayaan lang po. Sila'y napahiya. Napahiya na na doble ang tigi nagurgol mga kababayan. Mirang term yan double tigi. Napahiya si kasi nga alam ho natin ito pong si Hitad, lagi kasi yang napapakalat po ng mga fake news mga kababayan. Sabi niya di umano ipaparesto daw ng NBI si Morales. Inaresto ba? Di ba hindi mga kababayan? Napahiya na naman Nakakatawa lang si Hitad mga kababayan. At saka dito po sa kaso ng sa kanyang husband na tinigi niya, nilason niya mga kababayan. Yan po ang tabayanan natin kasi nga hinintay pa natin na ipapalabas po ni Mima Alicia ang iba pang mga dokumento mga kababayan. Okay? So ngayon, pupunta na tayo po doon kay Mayor Alice Go. But before that, isadmar natin, nandyan po si Happy Cheese Board. Hi to JVL Lover from Northern Samar. Nandyan po si Conrado Amogawen. Biyahe ni AJTV from South Korea. Simply Tukis Vlog. Nandyan po si Ashen, si Marie Tabuzo from Estancia, Iloilo. Hi to Oscar Soriano. Nandyan po kasama natin si Jemson, si Regen, si Jeriel, and Jem of Cebu City. God is goodness come from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Okay. So kahapon makabayan ko, di ba napakainit talaga at italakayan po tungkol dito kay Mayor Alice Go. Kasi nga marami itong nalaman dito, aside pa ho doon sa kanyang pagkasinungaling, kasi nga di ba doon po sa Senate hearing po nakasama si Risa Hontiveros makabayan, hindi niya alam ang kanyang whereabouts, ang kanyang origin, at saka wala siyang record dito sa mga schools, wala siyang record po sa mga hospitals, kasi sabi niya homeschooled siya sa kanilang farm makabayan. Wala siyang alam. Para lang pong si BP Sara na no comment makabayan. Well actually, maraming alam siyempre po itong si Alice Go. Paano siya naging mayor makabayan? Di ba sinabi ko kahapon dahil po siya tinulungan po ni Digong at yan talaga ay confirm. Sinabi ho yan mismo ni Go makabayan. Nasabi pa dito na Mayor Go umaming tinulungan ni Digong para mahalal. So yun pong yung pong pagkapanalo po bilang mayor po ni Go makabayan, di ba very controversial talaga at talagang nakakaduda. Bakit? Kasi konti lang po yung points na lamang po na boto ni Go makabayan. Hindi po umabot ng 500 po na mga votes. Yan ang po ang lamang ni Go. At dito po ayon po sa taga Comelec, kasi sabi po ng Comelec makabayan, forgery ang pwedeng ikaso dito ni Mayor Alice Go kapag napatunayan na hindi siya Pinoy makabayan. Pero doon pa lang po, di ba kahapon may pinapakita ako sa inyo na isang newspaper from China na in-check yung nakasulat makabayan. Pero siyempre kinonvert ho natin yan, tinranslate natin po ito English, nalaman natin na nag-congratulate pala at saka ipinagmalaki talaga ng taga-China ito pong si Mayor Alice Go makabayan. Kasi nga ayon po ng taga-China, siya po ang first female Chinese
na naging mayor dyan sa Balamban, Tarlac, mga kababayan. Or first female Chinese, pure Chinese na naging mayor sa Pilipinas. Ito pong si Alice Go, mga kababayan. Pinagyabang siya doon po mismo sa China at talagang nag-viral ho yun. Bakit natin nalaman? Kasi nga nag-viral, mga kababayan. So anyways, ngayon babalikan ho natin yung translate ho natin na text, mga kababayan, yung sa newspaper na may nabasa kasi tayo doon na ito pong lugar na to na allegedly ito po yung homeland ni Mayor Alice Go, mga kababayan. Take note, ito po yung alleged na homeland ni Mayor Alice Go. Diba dyan po sa baba, mga kababayan, babasahin na po natin. Warm congratulations, Mr. Go Jianji, daughter Alice Lial Go, elected Mayor of Bamban. Dyan sa baba, mga kababayan, nilagyan ko po ng box. Committee of Chakdal Village, Jianjing Town, Jinjiang City. Take note, Jinjiang City, mga kababayan. So yan po ang alleged na lugar kung saan taga dyan po ito pong si Alice Go, mga kababayan. Ang ibig sabihin, homeland po ito ni Mayor Alice Go. Kahapon, may nakita po ako, mga kababayan, na isang balita na kung saan ito'y last year lang pala nangyari. Kasi nga, ito pong si Pulong, ito nga palang si Baste Duterte at saka ito pong si Sara Duterte, mga kababayan, traidor ng bayan. Anong ginawa, Sir Ivan? Ipapakita ko sa inyo yung balita na kung saan ang Davao pala, mga kababayan, ang Davao po ay sister homeland ho yan ng China. Ayon to sa balita, Davao City, China's Taiyan Inc. Sisterhood Pact. Sabi ba dito sa isang balita, mga kababayan, Davao renews sister city agreement with Jianjiang, China. Naalala ba natin yung Jianjiang, China, mga kababayan, or Jianjiang City? Di ba yan po ang Alice homeland po ni Mayor Alice Go? So yung lugar pala ng Davao, mga kababayan, is a sister city ng Jianjiang, China. Ang ibig sabihin, mga kababayan, trinidor niya mismo ang taga Mindanao. Trinidor po mismo ng mga Duterte ang Mindanao. Sino ba yun dito? Mga viewer po natin na taga Mindanao, taga Tagum or Davao, whatsoever, basta Mindanao, mga kababayan. Alam nyo ba na na meron pong foreign agreement dito ang mga Duterte dyan sa inyong lugar? Na kung saan pwede na po kayong tawagin po na Mindanao Province of China. Or baka Tagum City, Mindanao Province of China. Kasi meron pong nangyaring foreign agreement, mga kababayan, na kung saan ito pong gunggong na to, ito pong si Baste Duterte at saka ito pong si BP Sara, mga kababayan, napapiling sila na meron silang authority na magkaroon dito at gagawa po na sarili nilang foreign agreement, mga kababayan. Kasi feeling nila, presidente pa rin po si Digong. Ang ibig sabihin, mga kababayan, sa panahon po ni Digong, ginawa na talaga nila, meron na sila ditong foreign agreement sa China, dyan po sa lugar po ng Mindanao. So ginawa na naman ulit, mga kababayan. Ang ibig sabihin, nag-renew lang po sila. Nag-renew, tasin alam ba ito ni PBBM, mga kababayan? Di ba alam ba ito ni PBBM? Kasi nga kapag hindi ito alam ng PBBM, pwede po itong kakasuhan talaga. Ito pong si BP Sara at saka si Baste Duterte, mga kababayan. Parang ibininta niya dito yung Mindanao. Ibininta niya, mga kababayan. Kaya nga naging close sila dito ni Mayor Alice Go. Kasi Mayor Alice Go, yan ng taga Bamban, Tarlac, Alice Lee, ang homeland niya, ang Jianjiang City, mga kababayan. Diba? Kaya nga tinulungan daw nila eh. Diba tinulungan po ng mga Duterte, tinulungan po ni Digong na manalo po ito pong si Mayor Alice Go. Bakit? Para siya po dito yung maghawak ng Pogo Hub doon po sa Bamban, Tarlac, mga kababayan. Yang si Alice Go. Bakit? Gusto nila pong dadami pa yung Pogo sa Pilipinas kasi ang Pogo nagbibigay kasi ng cash resources kay Digong. Kung nakita nyo po kahapon ang secret po na hideout ni Digong, mga kababayan, di ba may pinakita ko kahapon, ang ibig sabihin nito hindi na po yun po yung property niya ni Digong, marami ho yung, mga kababayan. Bakit? Ang monthly ni Digong, malamang bilyones, mga kababayan. Bilyones ho yan. Kasi nga yung Pogo Hub sa Pilipinas, nagbibigay pala kay Digong. At saka ang may bigay po na pera doon sa kay Digong, bilyones, mga kababayan. Di ba marami itong narinig noon na ito pong Pogo makapag-generate sila ng bilyones monthly, mga kababayan. Di ba? Grabe, no? Tas dito po sa mga taga Davao, hindi pa kayo magising.
Hindi ba kayo magising dyan? Hindi ba kayo mag-iisip na unti-unti na po kayong sinasakop na ng China? Okay lang ba sa inyo na maging province of China ang Mindanao? Okay lang ba sa inyo na yung Tagum, ang Tagum, ang ano pa dyan, lugar makaba, ang Davao, Davao del Norte, Davao del Sur, saan pang lugar dyan, Occidental, Oriental, maging province of China? Okay lang ba sa inyo dyan? Diba? So yan po talaga katraidoran po ng bansa ang kanilang ginagawa mga kababayan. So dapat hindi na po makabalik po sa pwesto itong mga Duterte. Bakit? Kapag maging presidente po maging presidente po ng Pilipinas, ito pong si BP Sara, maging province of China na ang buong Pilipinas mga kababayan, 'di ba? At saka ang Pilipinas ipaglalaban ho yan ng ating mga ninuno, 'di ba? Nagipagpatayan po ang ating mga ninuno, nagipagpatayan po ang ating mga hero sa Pilipinas para po hindi ibigay po sa kung sino-sino lang mga foreigner yung ating lugar mga kababayan. Ang ating bayan ay atin ho yan. So dapat ipaglalaban ho natin yan. Pero ang mga Duterte, kayang-kaya nila ibinta mga kababayan. Kayang-kaya nila paghawakan po ng China. Yan po'y talagang malaking kabulastugan, di ba? So, anyways mga kababayan ko, any comment, suggestion, or reaction po sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin ho yan mamaya ni Sir Ivan. Siya nga pala, naalala niyo ba? Naalala niyo ba na yung mayroon pong nakausap, ito pong si mga kababayan, si Cap Nino, yung pong si Expedia Chief, yung pong si Dionisio Santiago mga kababayan, kung bakit nakapunta po doon sa Senado si Santiago dahil po kay Cap Nino. Na-mention si Cap Nino doon sa Senado mga kababayan. Kasi nga, sabi niya, meron daw isang vlogger, sabi po ni Dionisio Santiago, meron isang vlogger na nakausap siya at saka hindi niya alam na nirecord pala yun ni Cap Nino mga kababayan. Nirecord pala ni Cap Nino, tapos si Cap Nino pasaway talaga eh. Tapos get-post pa niya sa online mga kababayan, sa vlog niya. At hindi niyo alam ni Dionisio kasi napunta dyan sa Senado mga kababayan kasi yun po ay narinig po sa kampo po nila ni Morales. Okay? So anyways, shout out po natin, nandyan kasama natin si Eleanor Mercado. Nandyan po si Shannon Reyes from Muntinlupa City. Sabi po ni Shannon Reyes, nagalit daw siya sa Converge kasi wala dang wifi mga kababayan. Well, Converge! Galaw-galaw na mo tayo. 'Di ba? Ang bilis niyong maningil, pero ang yung serbisyo, napakabagal po ang kupad. Shout out sa Converge. Wala pang internet or wifi si Shannon Reyes diyan sa Muntinlupa City. Diyan po si Evelyn Garcia, hi si Elina Laguet from Nueva Vizcaya. Isa-shout po natin si Monet Borromeo from Kuwait. Hi to Jess Tubtob from Calamba, Laguna. Kasama rin po natin si Baby McDoms Nonamod, Monet Dr. Lero, Osilo Lim Diesto. Nandiyan rin po si Gemma Sampilo Camarines, Shimizu LV, Apple Nas, Ruben Bazinga Salindong, and hi to Mary Grace Secretaria. Okay, so yan po ating manakal ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang Diyos, samahan mo po ang mga dumaranas ng depresyon at pagkabalisa. Nawa sa pamamagitan ng kanilang kapamilya at kaibigan, makakuha sila ng suporta, lalong-lalo na sa aspetong medikal. Naway maging liwanag din kami sa mga dumaranas ng kadiliman. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na!